sa batas, wala tayong kawalan. May mga utang kaya pang bayaran at may mga utang na konsensya na lang ang puhunan. Mula sa Posurubio, Pangasinan, isang utangerang ang inireklamo dahil sa pangakong pangbabayad na ilang taon na napapako. Halina't alamin natin ang hinaing ni Kuya Raimundo. Kasama ang ating mga abogado, bigyan natin siya ng payong kapatid. Pwede niyo po bang maibahagi sa amin kung ano po ang nangyari? Kasagsagan po ng pandemic, umihiram po yung auntie ko ng pera sa amin. Tapos, yung bayad niya po, palay. Hindi ko pa siya nabigyan. Nalaman niya na mahilig ako sa treasure. Tapos yun po ang dinahilan niya para makakuha po ng ganong halagang pera sa akin na almost 50,000 po. Tapos sinabi niya po na may ibibigay daw sa kanyang kayamanan. Tamang-tama na ikaw ang nalapitan ko. Ganon, nagpabalik-balik siya sa akin hanggang kung sino-sinong nilapitan ko para makakuha ng pera. Ginaranturan ko po siya sa mga tao. May 2 tao po ako na nakuha na ng pera na tag 3,000 po. Isa po yung kagawad sa baryo namin. Tapos yung kapitbahay po namin. Tapos sa iba-ibang tao na po. Paano niya raw babayaran? Kuha na niya daw yung ginto. Ginto Oo. sa... Ginto sa ilalim ng bahay niya. Kasi nung 1990s po, totoo pong na nakakuha sila ng ano. Doon sa bahay nila mismo? Sa ilalim? Kahukay sila. Pero pinaalam sa may-ari. May-ari ng Oo, lupa. nung lupa kasi nakikitira lang sila, nakikilupa lang sila. Hindi ko na po sana irereklamo kaso katabi po namin yung barangay hall. Kung minsan palagi po siyang pinaimbitahan doon. Ayaw ko na sanang patulan kasi nakamove on na rin po kami. Sabi nga ng asawa ko, huwag mo nang ituloy yan, sabi niya. Bahala na yung ibang tao magre-reklamo sa kanya, ganun po. Pero ano daw po yung dahilan sa pangungutang niya? Kasi maraming beses po nangyari yung pangungutang niya. So ano po yung dahilan? Saan niya ginagamit? O saan niya pera? ginagamit yung mga inuutang niya? Minsan, nung nanguha ng pera sa akin, tapos sinundan ko siya. Nakita ko maraming yung naniningil sa kanya ng mga linding, may mga loan siya na pinagkuhanan. Halos araw-araw, sa isang linggo, mga 3 beses, 4 na beses pumupunta sa bahay. Tapos marami siyang dahilan para makakuha ng pera. Sa amin naman, parang tiwalang-tiwala naman kami na kasi parang yung pananalita niya parang totoong-totoo. Napautang mo siya, may kasulatan kayo? Wala pong kasulatan. Ang remedy kasi dyan, pwede tayong mag-file ng small claims. Usually sa Hall of Justice to kung saan kayo nakatira. Kasi galing na kayo sa barangay and then hindi siya sumipot. So pwede niyong balikan yung barangay, kuha kayo ng certificate to file action. Dokumento to para makapag-file kayo ng small claims or any na kaso laban dun sa nangutang. So dito mas madali kasi lahat ng inutang niya na isang complaint lang yun, ipa-file. Tapos ipapatawag na siya ng korte. Ang nakikita ko lang problema, Kuya Raimundo, listahan lang kasi yung meron kayo eh. Nung sa barangay ba, siya may kasama ka bang tao na pwedeng, kumbaga nakakita, naka-witness nung Meron po yung utangan? kapitbahay ko po. Tapos si kagawad po doon sa amin. Okay, so meron naman. Oo, meron naman po. Marami po. Kasi usually yan, dapat kasulat eh. Opo. Even kung wala kayong kontrata, at least yung amount na binigay mo, kahit ipasulat mo lang. Yeah. Informal. oo. Yun nga para din sa mga manonood natin, no? Yung mga utang kasi na ganito, kahit maliit, gawa sila ng ledger. Yung amount ng hiniram nila, pirmahan, Papirmahan. tapos kung kailan promise na bayaran, Oo. para lang meron kayong parang ebidensya na nangutang talaga siya. Alam niyo po ba kung saan nakatira? Opo. Isang lugar po kami. Poblasyon Isang barangay district. lang kayo. Yun na nga Isang po. So, barangay lang po kami. bakit hindi siya mapasipot o mapuntahan ng barangay kung ganun? Yun nga rin po ang concern ko sa barangay. Bakit hindi nila matawag-tawag? Marami na kaming nagre-reklamo sa kanya. Pwede naman nating ipakausap muna, tingnan natin kung ano. Kasi kung wala talaga siya intention magbayad, wala tayong choice, kuya, kundi kailangan natin mag-file ng kaso. Although small claims naman to, hindi mo kailangan ng abogado. Sige. Kahit ikaw lang. A-assist ka lang namin doon sa pag-fill up ng forms para mas mapadali sa inyo. Opo. Oo. Ang sa atin lang mga manonood, ang maiipayo ko lang is
alam yun, pag wala na kayong mailabas o maipahiram na pera, o kahit may maipahiram kayong pera, di ba? Dapat papahiram nyo yung extra na lang talaga, yung willing kayo na parang mawala na. Kasi ang hirap talagang maningil ng utang, sa totoo lang. Salamat po sa nakapansin ng sulat ko po. Opo. Thank you din, tatay, sa pagbahagi ng inyong kwento. Salamat po. Pumunta ang Cayetano in Action Team sa Pozorubio, Pangasinan para personal na samahan si Raymond sa Barangay Poblacion, District 1. Sa tulong ni Barangay Chairman Ronnie Diaz, na ipatawag ang anak ng inirereklamong si Ana sa barangay. Napagkasundo ang maghaharap sina Raymond at Ana sa susunod na linggo dahil si Ana ay kasalukuyang nasa trabaho sa Baguio. Dadaan po ito sa due process, ma'am. Magsaserve po tayo ng summon kay Ma'am Ana. After 2 days, maghaharap po sila dito sa barangay. Ayon kay Caproni, umaasa siyang haharap at makikipag-usap si Ana sa problema niya kay Raymond. Gaya ng pakikipag-ayos ni Ana sa iba pang nagreklamo sa kanya sa barangay. Maraming salamat po sa inyo. Sana matulungan po kami dito sa Barangay Poblacion, District 1 ng Pozorubio po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank RLI Furniture, JC Organic Barley, Live Healthy, Choose Good Life, Siomai King, ang hari ng siomai. 7, located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Seymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig.